Magandang araw sa inyong lahat mga kabataan, mga OFW na laging updated sa balita mula sa bayan. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at ngayon pag-uusapan natin ang pinakamainit na issue, ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi tayo basta-basta maniniwala sa sensational headlines. Ngayon may nag-viral na statement mula kay House Deputy Speaker at NUP Chairperson Ronnie Puno. Bawal receipts, contracts sa confidential funds. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit pinagtatanggol niya si VP Sara Duterte at bakit sinasabi ng NUP na hindi sila cuddling kundi devil's advocate para siguradong malakas ang case kung itutuloy. Today, fact check tayo critically analyze at bigyan ng liwanag. Walang kinikilingan, puro katotohanan. Buckle up. Ilang mga minuto na real talk, like and subscribe para hindi ka maiwan sa updates. Tara! Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, excuse me po, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. So, habang nanonood kayo check nyo rin yung mga recommended products sa description. Itatag po natin yan via Shopee at Lazada. Links para sa power banks at travel headphones na perfect para sa mga OFWs, practical at helpful. Una, let's get intellectual. Ano ba talaga ang confidential funds o intelligence funds? Sa Philippine government, these are special allocations for sensitive operations. Intelligence gathering, security surveillance, anti-corruption probes na hindi pwedeng i-audit publicly sa traditional way. Bakit? Kasi kung may receipts at contracts na public, malalaman niya ng kalaban na ang sources at methods. Bawal talaga maglabas ng detalye para sa national security. Okay, imaginein mo kung confidential and ang operation laban sa drug lords o corrupt officials, tapos may itemized lease sa COA, 1 million for informant coffee sa Starbucks, bye-bye anonymity. Kaya nga bawal receipts, contracts, sabi ni Puno. Hindi porke walang papel, automatic corrupt. That's the nature of the beast. Critically speaking maraming agencies ang may ganito. Office of the President, DILG, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, hindi lang OVP o DepEd under VP Sara noon So bakit siya lang ang pinag-uusapan? Political. Let's see the facts. Ngayon focus kay Ronnie Puno, isa sa pinaka-respected sa House, Deputy Speaker, NUP Chair. Sa recent statement niya sa ANC interview, tinanggihan niya ang akusasyon na cuddling si VP Sara. Sabi niya, naglalaro lang sila ng devil's advocate para siguradong strong ang impeachment case. Hindi suporta kundi quality control. Key quote their NUP members sa House Committee on Justice voted yes to declare the complaint sufficient in form and substance. Hindi sila nagrereklamo na i-dismiss agad. Pinayagan nilang mag-proceed para makita ang ebidensya. Parang exam yan Hindi porket sinabi ng teacher na passing grade ang form mo, automatic pass ka na. Kailangan pa rin ng compelling evidence sa content. Puno wants a strong case, hindi weak accusations na madaling i-dismiss sa Senate. Ay nako, sa impeachment dapat high crimes or betrayal of trust. Kung walang new compelling evidence, bakit itutuloy? NUP said last month, most likely not support kung wala. Fair ba? Oo, kasi due process. Tignan natin ang mga akusasyon misuse of hundreds of millions in confidential funds from OVP and DepEd. May COA disallowances, fabricated receipts daw, unexplained wealth. Confidential funds by design, walang public receipts. Kung may bogus receipts sa probe, baka mismo pagkuha ng info ang issue, hindi ang funds mismo. VP Sara defended na ginamit for legit ops like anti-corruption sa DepEd, laptop scandal probe.
Puno's angle naman na hindi porket questionable ang some docs, automatic guilty. Need proof of personal gain or betrayal. Hanggang ngayon, walang smoking gun na ipinakita na para sa sarili o pamilya. Para sa mga kabataan, imagine niyo sa abroad kayo, nagpapadala ng pera para sa pamilya. Kung may akusasyon na misuse ng funds nyo, pero walang solid proof, magagalit kayo, di ba? Same logic wag magpadala sa hype. Think critically. Okay. NUP is second largest block. Walang unified stand daw. Divided members pero pushes for evidence-based decision. Hindi sila pro or anti automatically, no? Parang referee sa basketball. Hindi bias pero siguradong fair ang laro. Kung weak ang case, baka ma-technical foul ang accusers. Informative tayo No talks daw with leadership on impeachment deals. Pure evaluation. Mga kabataan, OFWs, ang politika ay hindi showbiz, ito'y tungkol sa bayan natin. Kung impeachment based on solid facts, support, pero kung political vendetta, labanan natin ang katotohanan. Puno shows balance, rare sa politics ngayon, mga kaibigan. Ngayon, bago matapos, shoutout sa mga products na helpful sa Shopee, Lazada, grab nyo yan yung durable power banks para di malobat ang updates abroad. O noise cancelling headphones para malinaw ang balita kahit maingay sa site. Links down below, itatag po natin yan sa affiliate section natin, pero legit recommendations mga kaibigan. At mga OFWs, mga kabataan at mga OFWs, bago tayo mag-outro, update tayo sa pinakabagong developments kasi fast-moving ang politika natin ngayon. March 2026, fresh from the House Committee on Justice hearings from March 18, 2026, idineklara nilang sufficient and grounds ang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Meaning, pinayagan na mag-proceed sa hearing proper, tinatawag na mini trial sa House. Simula March 25, 2026, magsisimula na ang paglalahad ng ebidensya. Witnesses at rebuttals, mga kaibigan. Pero critically analyze natin ito. Ano ba talaga ang nangyari? VP Sara submitted her consolidated, verified answer ad cautelum. Kaotalam. Defensive pero strategic. Sabi ng kanyang kapo, may fundamental flaw daw sa complaints at tinatawag pa niyang fishing expedition ang paghingi ng more documents. Parang wala pa raw solid na ebidensya, kaya nanghuhuli pa sila ng karagdagang info. Classic move, Kung strong case, bakit kailangan pa ng third or fourth fishing trip? At si Rolly Puno nananatiling consistent bilang NUP chair, paulit-ulit niyang sinasabi, walang unified party stand sa NUP, divided ang members pero ang prinsipyo nila, kailangan ng clear, compelling at credible evidence. Noong February pa, sinabi na nila na most likely not support kung walang compelling new evidence na lumalabas. At hanggang ngayon, recycled issues pa rin daw mula sa prior inquiries, yung COA disallowances sa confidential funds, pero walang bagong smoking gun na nagpapakita ng personal misuse o betrayal of public trust. Remember his key defense, bawal receipts, contracts sa confidential funds. National security yan. Kung may detalye, malalantad ang sources, methods, informants. Hindi porke walang public paper trail, automatic corrupt. Puno plays devil's advocate not to cuddle, kundi to ensure na kung itutuloy, malalakas ang case para hindi ma-dismiss sa Senate o sa Supreme Court. Fair play yan, hindi bias. Sa impeachment, hindi basta-basta dapat high crimes o grave betrayal. Hanggang ngayon, procedural wins pa rin ang laban. Tulad ng Supreme Court rulings noon na unconstitutional ang 2025 impeachment. Kung political vendetta lang ito para i-block si VP Sara sa 2028 elections, sayang ang oras at resources ng bayan. Para sa inyo mga OFWs, stable leadership means stable economy. Remittances nyo, jobs abroad, peace and order dito. Kung drugs sa endless drama, ang gobyerno, sino ang talo? Tayo, kayo. Kaya think critically, suportahan ang due process, hindi ang hype. Kaya tanong ko sa inyo sa comment section, sa tingin niyo lalabas ba ang compelling new evidence sa March 25 hearing o fishing expedition pa rin? Drop your thoughts
below. Let's discuss this intelligently. Walang bashers. At habang iniisip niyo yan, practical tip para sa mga OFWs, sa mahabang biyahe o ships nyo, grab nyo yung mga must-have gadgets sa Shopee o Lazada. Noise-canceling headphones para malinaw ang balita kahit maingay sa paligid. O high-capacity power banks para di malobat ang phone ninyo habang nagmo-monitor ng updates mula sa Pilipinas. Affiliate links dito sa description at pin comment. Legit request lang para helpful sa inyong daily grind abroad. Salamat ulit sa panonood. Hanggang dito Truth over drama. Always share this video kung gusto mong marinig ang balanced side. Si Puno defending due process, si VP Sara standing firm. Bago matapos ang shoutout sa mga products mga kaibigan natin Yan. Sumali na rin sa ating membership para sa exclusive deep dives. #WalkWithLan to 100,000 subscribers. Laban para sa bayan. God bless. Stay informed. See you next video. Mabuhay.